Eksena sa Hong Kong na naranasan ng isang kababayan nating Pinay nung nakapila siya sa Hong Kong Airport Immigration. Dahil ayon sa kanya ay nakakahiya daw ang bansa natin or nakakahiya ang Pilipinas. Dahil sikat na sikat ang bansa natin sa ibang bansa, pero yung pagiging sikat daw ay dahil sa korupsyon. Grabe Pilipinas, anong ginagawa nyo? Nakakahiya dito. Grabe, nasa pila kami papuntang immigration, tapos nung nilabas ko yung passport ko, grabe, sabi nung nag-a-assist dito, flood control this way. Pilipinas, anong nangyayari? Sikat na sikat tayo sa ibang bansa. Pero hindi ganito yung sikat na gusto ko. Kakaloka. Anyway, good luck. Natabunan na yata yung flood control ng Pilipinas. Ayan, bubuhayin natin ulit. Kasi sikat na sikat tayo sa ibang bansa. Kaloka. Ganyan din ang naranasan ng ilang mga kababayan natin sa ibang bansa na hindi pinalitan ang dala nilang pera nung nalaman na galing sila sa Pilipinas dahil nga daw sa talamak na korupsyon at money laundering sa bansa natin. Abot sa ibang bansa ang mga balita tungkol sa katiwalian sa Pilipinas. Dahil dito, ilang mga Pilipino ang nakararanas umano ng diskriminasyon abroad. Hindi lang klima ang malamig sa Norway, kundi maging ang pagtanggap umano sa ilang turistang Pilipino. Kwento ni One News anchor Gretchen Ho, isang kaanak niyang senior citizen na bakasyonista sa Norway, ang tinanggihan ng money exchange service sa Oslo Airport noong October 6. Magpapapalit lang daw sana ito ng $300 na katumbas ng halos 3,000 Norwegian krone o nasa 17,000 pesos. Pero ang ikinagulat daw ng mamamahayag. Sabi niya, oh, you come from Manila? Sabi niya, yes, I come from Manila to Dubai, then Dubai to Oslo. Doon na sinabi na, oh, I'm sorry, we cannot give you a change in US dollars because in your country, the Philippines, there's corruption and money laundering. Maging ibang Pinoy abroad, nagbahagi ng parehong karanasan hindi lang sa Norway kundi pati sa ibang European countries. Ang Philippine Embassy sa Norway, ikinagulat daw ang insidente. Nangako si Ambassador Enrico Foss na makikipagpulong sa mga kinatuan ng Norwegian Foreign Ministry ukol dito. Noong Pebrero, naalis na ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF. Ipinahihiwatig nito na may ginawa na ang Pilipinas para labanan ang isyu ng money laundering o corruption. Pero sa 20 to 25 Investment Climate Statement naman ng US State Department, malaking problema pa rin ang korupsyon sa public at private sector sa Pilipinas. Mula 2019, walang nagbago at nananatili sa 114th ang ranggo ng Pinas mula sa 180 na bansa sa Transparency International's 2024 Corruption Perceptions Index. Ayon sa kanilang report, ang Bureau of Customs ang pinakakorap na ahensya sa Pilipinas. Tingin ng isang ekonomista, epekto na ng mga isyu sa korupsyon ang paghina ng piso kontra dolyara. At kung hindi raw matutuldukan ang isyu ng katiwalian, magdo-domino effect ang problema sa ekonomiya. It all starts and ends with good governance. More disciplined spending, wala nasasayang, wala nawawala sa gastusin. Tapos intensified yung collection ng buwis. Ngayon, ang responsibilidad para kasuhan, isuspend o i-dismiss ang mga tiwaling opisyal sa pamahalaan nasa kamay na ng bagong ombudsman na si Boyeng Remulla. Heto raw ang marching order ng Pangulo sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman talaga mahirap ang Pilipinas dahil bilyon-bilyon at trilyon pa ang binubulsa ng mga nasa gobyerno, lalong-lalo na ng mga korap na politiko. At ang mahirap dito, walang napaparusahan, walang nakukulong at walang naibabalik na pera. Samantala ang mga taong bayan, lubog sa baha, walang maayos na healthcare system at napakamahal pa ng mga bilihin. At ang mga Pilipino ay sinasanay na lang at binubuhay sa pamamagitan ng ayuda para pag-eleksyon, sila muli ang iboboto. Isa lang ang masasabi ko, kawawang Pilipinas.